Joanna Cristobal, isang simpleng nurse na walang karanasan sa pag-ibig. At si Timothy Galvez, isang mayamang lalaking sana'y makuha ang gusto niya. Isa hindi inaasahang pagkikita sa simbahan ang magbabago sa kanilang kapalaran. Mula sa isang maling akala, hahantong sa isang totoong pagmamahalan. Ito ang kwento ng pag-ibig na nagsimula sa isang aksidente. Pero tinadhana ng tadhana. Welcome to another heartwarming love story. Only here on Euphoria TV. Tahimik ang loob ng simbahan ng araw na yon. Ang amoy ng mga bulaklak, ang tunog ng piano, at ang bulungan ng mga bisita ay naghalo sa hangin. Lahat ay naghihintay sa paglalakad ng bride. Isa na ang hindi dapat nandun. Si Joanna Cristobal. Bakit nga ba ako napadpad dito? Bulong ni Joanna habang nakaupo sa dulo ng upuan. Hawa ang rosaryo, day-off niya sa ospital at gusto lang sanang magsimba. Hindi niya alam na may kasal pala ron. Habang nakayuko siya, napatingin sa kanya ang lalaking dumating sa may pintuan ng simbahan. Suot nito ang itim na tuxedo, may matalim na tingin at mukhang hindi masaya. Si Timothy Galvez, isang kilalang businessman, mayaman, gwapo pero kilalang babaero sa social media. Damn it! Bulong ni Timothy sa sarili. I can't believe I'm really doing this wedding. Pagpasok niya sa altar, nakita niya ang bride, si Grace Santillan. Maganda, sosyal pero halatang mayabang. Ngumiti ito ng pilit. Oh, darling, you're late again. Sabi ni Grace, half English, half attitude. Typical of you. Yeah, well, maybe I had a reason. Sagot ni Timothy, malamig ang boses. Habang nag-uusap sila, biglang napatingin si Timothy sa gilid. Napansin niya si Joanna na tahimik lang, nakatungo at nagdadasal. May kung anong kakaiba siyang naramdaman. Parang kalma. Hindi niya alam kung bakit pero sa gitna ng kaguluhan sa isip niya, si Joanna lang ang tila tahimik sa parke ng mundo. Nang magsimula na ang pare sa seremonya, nagpa siya si Timothy. Hindi niya kayang magpakasal kay Grace. Alam niya hindi niya mahal ito. Pag-akyat ni Grace sa altar, may malaking satibok sa dibdib ni Timothy. Lumapit siya kay Joanna bago pa man simulan ang I2. Bis, mahinang sabi niya. Napatingin si Joanna. Gulat. Ha? Po? Please, just play along. Bulong ni Timothy. Bago pa man siya makatanggi, hinila siya ni Timothy papunta sa harap ng altar. Father, sabi ni Timothy habang hawak ang kamay ni Joanna. This woman is my real wife. Sabay-sabay na napasigaw ang mga tao. What the hell, Timothy? Sigaw ni Grace na pahawak sa dibdib. Who is she? Your replacement. Sagot ni Timothy, malamig pero may ngiti. Hindi ko siya kilala. Tarantang sabi ni Joanna. Pilit na binabawi ang kamay niya. Pero huli niya, nakatutok na ang lahat ng mga matong sa kanila. May mga kumukuha pa ng video. Security! Get that woman out of here! Sigaw ni Grace. You have no right, Grace. This is my decision. Nagkagulo ang lahat. Si Joanna, halos mawala ng malay sa hiya. Hindi niya alam kung anong nangyayari. Sir, please, I don't even know you. Halos maiyak na sabi niya. Pero hinawakan lang ni Timothy ang kamay niya. Seryoso ang mga mata. Trust me, just for now. Naginginig si Joanna pero may kung anong bigas sa boses nito na hindi niya kayang suwayin. Timothy, you're insane? Sigaw ni Grace. After all I've done for you?
Oh, you mean using me for my money? Sagot ni Timothy. Sorry, Grace. The game's over. Napatulanda si Grace. Nanginginig sa galit. You'll regret this. Sigaw niya bago umalis ng simbahan. Umiiyak. Tahimik lahat ng bisita ay nakatingin pa rin kina Timothy at Joanna. Okay. Mahinang sabi ni Joanna, you get what you wanted. Pwede ka na bang bawiin to kamay ko? Ngumiti si Timothy. Not yet. I just saved myself from a lifetime of misery. You know, you're my hero. Hero? Sir, mantik ba na nga akong patayin sa kahihiyan? Sabi ni Joanna halos magalit na. Timothy chuckled. You had no idea how beautiful you look up there. Stop flirting with me, please. Hindi ako interested. Sagot ni Joanna, tumalikod. Too late. You already caught my attention. Sabi ni Timothy na naka-smear. Sir, hindi mo pwedeng gawing biro ang buhay ko. Relax, I'll make it up to you. Sagot niya. We be coffee sometime? Napalingon si Joanna. Napakunot ang noo niya. Coffee? Are you serious? Dead serious? Sagot ni Timothy na nakataas ang kilay. Thanks, but no thanks. Umalis siya na simbahan. Iniwan si Timothy na nakangiti pa rin. Habang naglalakad palabas si Joanna, naramdaman niyang parang may nagbago sa kanya. Hindi niya kinanda ang lalaking yon pero may kung anong hindi niya maipaliwanag. Ang kaba, ang galit at kakaibang curiosity. Samantalang si Timothy habang nakatingin sa labas ng simbahan ay may ngiting hindi matanggal. She's interesting, sabi niya sa sarili. And I'm definitely seeing her again. At doon nagsimula ang kwento ng isang babaeng nurse na simple at inosente at ng isang lalaking mayaman, arogante at sanay sa gulo. Hindi pa nila alam ang araw na yon ang magiging simula ng lahat na isang wedding encounter na magpapabago sa mga buhay nila magpakailanman. Joanna, wait! Sigaw ni Timothy habang tinatanggal ang tuxedo niya sa may hagdanan ng simbahan. Pero mabilis na tumakbo ang dalaga, halos madulas sa marble floor. Anong klaseng lalaking yun? Balon yata yun. Reklamo ni Joanna habang naglalakad palayo. Hawak ang dibdib niya sa sobrang kaba. Pinahiya ako sa harap ng lahat ng tao. Paglabas niya sa simbahan, sakto namang umulan. Wala siyang payong, kaya tumakbo siya papunta sa waiting shed. Basang-basa na siya nang dumating ang isang mamahaling itim na kotse sa harap niya. Bumukas ang bintana. Si Timothy. Get in. Sabi nito, malamig pero mahinahon ang tono. Hindi ko kailangan ng tulong mo, Mr. Galvez. Sigaw ni Joanna, nanginginig sa lamig. Okay, sagot ni Timothy. Nakangiti. Pero mukhang kailangan mo ng towel. Inabot niya ang towel mula sa kotse. Napairap si Joanna, pero kinuha rin niya. Salamat pero after this please, kalimutan mo na akong nakita mo ko. Timothy leaned on the steering wheel, amused. I don't think I can. You literally saved me from a disaster wedding. Saved, sir? Mantik mo na nga akong ma-fire sa hospital pag nalaman nilang ako yung fake wife mo sa viral video? Viral? Tanong ni Timothy, nakataas ang kilay. Oo, may nag-upload. Galit na sabi ni Joanna. Napahalakhap si Timothy. Well, congratulations. You're famous. Huwag mo kang biruin, please. I just want to go home. Fine, sabi ni Timothy. I'll drive you. Hindi na kailangan. Come on, nurse. You think I'll let you walk in the rain? Napahinga ng malalim si Joanna. Okay, fine.
Pero straight sa dorm lang ha. Of course, cross my heart. Dumating si Timothy habang binubuksan ang pinto. Habang nasa loob ng kotse, tahimik lang silang dalawa. Si Joanna nakatingin sa labas habang si Timothy ay palihim na sumusulyap sa kanya. So, there's pala. Tanong ni Timothy. Oo, private hospital sa city. Wow, brave ka. I like that. Sir, please, hindi ito date. Relax, I was just talking. Pagdating sa tapatan dorm, bumaba agad si Joanna. Salamat sa sakay. Anytime. Sagot ni Timothy. By the way, pwede bang makuha number mo? No. Email? No. Facebook? Definitely no. Dumiti si Timothy. Challenge accepted. Good night, Mr. Galvez. Call me Timothy. Hindi tayo close. Yet, napailing si Joanna at pumasok sa dorm, pero hindi niya mapigilang mapangiti ng bahagya. Ang kapal talaga ng mukha ng taong yon. Kinabukasan, balik duty na si Joanna sa ospital. Pinilit niya kalimutan ang nangyari. Good morning, nurse. Cristobal, bati ng isa sa mga staff. Grabe ha, kamukha mo yung nasa viral video. Napangiti lang siya ng pilit. Coincidence lang siguro yon. Pero habang abala siya sa nurse station, tumating isang pamilyar na tinig. Excuse me, I'm looking for Dr. Salvacion. Napatigil si Joanna. Hindi pwedeng siya yun. Paglingon niya, si Timothy nga. Suot pa rin ang mamahaling suit at shades. Oh, there's Cristobal. Bating niya may halong ngiti. Small word ha? Sir, ano bang ginagawa mo dito? Tanong ni Joanna halatang iritado. Check up. Sinabihan ako ni Doc James to come for my follow-up. Ah, okay. Then, please proceed to room 305. Lumapit si Timothy. Bahagyang nakayoko. Don't be mad. Okay? Hindi ko naman sinasadya yung nangyari sa simbahan. Hindi mo sinasadya? Sir, hindi na mo ako sa altar. Timothy laughed. Well, technically, yes. But look on the bright side. Wala ka namang injury, right? Emotional trauma count siguro meron. Sagot ni Joanna, nakataas ang kilay. Gumising lang si Timothy. You look cute when you're mad. Sir, please. Professional area to. Okay, there's Cristobal. I'll behave for now. Pagkatapos ng ilang oras bago pa man umalis si Timothy, nakita niya ulit si Joanna sa hallway. Nag-aasikaso ng mga papeles. Hey! Tawag niya. Napalingon si Joanna. Napamuntong hininga. Ano na naman? I was wondering, coffee? Sir? Tea, juice, water, come on, give me something. Napatawa si Joanna kahit ayaw niya. Wala kang tigil ano? I don't give up easily. Sagot ni Timothy, confident ang ngiti. Napatingin siya kay Joanna ng matagal. For someone I met by accident, you really made a mark. Sabi ni Timothy. Biglang seryoso. Natigilan si Joanna, hindi niya alam kung paano tutukunan yon. Sir, you should go. Isip ako. Fine. Sagot ni Timothy pero bago umalis, nag-iwan ng biro. Next time I see you, I'm not taking no for an answer. Habang nabalakad palayo si Timothy, napahawak si Joanna sa dibdib niya. Bakit ba ang lakas ng tibok ng puso ko? Punong niya. Hindi pa niya alam pero ang lalaking kinaiinisan niya ang magiging dahilan ng pinakamatinding gulo at pagbabago sa buhay niya. Ang sakit talaga ng grabe. Reklamo ni Joanna habang hawak ang tiyan niya
Pangatlong araw na ng matinding dysmenorrhea niya pero ayaw pa rin niyang umabsent. Nurse Jo, magpahinga ka muna. Ang putla mo na, sabi ni Lisa kapwa nurse niya. Okay lang ako, konting tiis lang to. Marami pang pasyente. Sagot niya habang pinipilit ngumiti. Pero hindi pa siya nakatatayo nang bigla siyang makaramdam ng hilo. Napasandal siya sa counter, muntik na siyang himatayin. Joanna! Sigaw ni Lisa, agad siyang inanalayan at dinala sa clinic room. Ma'am, kailangan mo sigurong ipa-check up yan. May available doctor sa room 207. Si Dr. James Salvacion. Sabi ng staff. Si Doc James? Napangiti si Joanna. Sige, baka makakatulong. Pagpasok niya sa room, medyo madilim at naroon ang isang lalaking nakaupo, nakatalikod. Good morning, Doc. Bati niya. Ngunit pagharap ng lalaki, halos mabitawan ni Joanna ang chart na hawak niya. Timothy? Gumiti ang lalaki. May hawak pang stethoscope. Hi, Nurse Cristobal. Looks like I'm your doctor today. Ano to, prank? Kulat yung sabi. Doof. Doc James stepped out for a while. Sabi niya ako muna daw magbantay. I'm shadowing him for my medical training rotation. Wait, what? Ikaw, doktor? Yes, surprise? Half American, half Filipino, and apparently full-time heartbreaker? Biro ni Timothy, nakangisi. Hindi ta nakakatawa, Mr. Galvez. Relax, I won't kill you. I actually studied medicine before I took over our family business. Napatingin si Joanna sa kanya. Hindi makapaniwala. Fine, check up lang naman to, right? Sabi niya upo na rin sa exam bed. Pero konting distansya lang, please. Sure, sabi ni Timothy habang inilalagay ang stethoscope sa leeg niya. Deep breath. Utos niya pero halatang pinipigilan ang tawa. Stop smiling, sabi ni Joanna. Sorry, you just look so nervous. Because you're not a real doctor. Technically, I am graduated, just didn't practice. Huminga ng malalim si Joanna. Pilit pinapakalma ang sarili. Okay, Doc, kuno, anong diagnosis mo? You're stressed, overwork, and maybe a little bit in love. Napatingin si Joanna ng masama. Timothy? Fine, I'll behave. Tawa niya pero biglang naging seryoso. You really do look pale, though you should rest, Joanna. Napatigil si Joanna. Ngayon lang niya narinig na tinawag siya nito sa pangalan ng walang piro. Thank you. Mahina niyang sagot. Pagkatapos ng check-up, inabutan siya ni Timothy ng tubig at gamot. Take this. Promise, hindi yan sleeping pill. Salamat, sabi ni Joanna. Di ko akalaing marunong ka rin palang mag-alaga. I'm full of surprises. Sagot ni Timothy. Gusto mong malaman yung iba? Hindi na. Sobrang na nga tong isa. Kinagabihan habang naglalakad si Joanna palabas ng ospital, narinig niyang may sumunod sa kanya. Joanna, wait! Sigaw ng isang babae. Ngunit, napalingon siya nang may isang lalaking tumawag din sa kanya. Joanna, wait! Sigaw na Timothy, may hawak itong payong. Ang kulit mo talaga, Timothy. Sabi ni Joanna pero tumigil din siya. Ano naman? Hatid na kita. Uulan na naman, oh. Totoo bang may check-up ka kanina o ginamit mo ng dahilan yung Doc James Sting? Tarang ni Joanna nakataas ang kilay. Kumiti si Timothy. Both? Ha? May follow-up ako kay Doc James pero nang malaman kong ikaw on duty, I extended a little. Timothy, hindi ito rom-com movie, okay? Do. Pero gusto kong maging leading man. Sagot niya seryosong tono pero nakangiti pa rin.
Napangiti si Joanna kahit ayaw niya. Grabe ka talaga, puro bola. Di bola yan, genuine compliment. Tahimik silang naglakad sa ilalim ng payong habang bumubuhos ang malakas na ulan. Napansin ni Joanna ang kakaibang lambing sa mga mata ni Timothy. Malayo sa yabang na una niyang nakita. Bakit mo ginawa to? Tanong niya. Because I like you. Diretsyon sagot ni Timothy. Natigilan si Joanna. Timothy, huwag kang ganyan. Bakit? Hindi mo ako kilala. Ako yung babaeng hinila mo sa altar, remember? That's exactly why I can't forget you. Sagot ni Timothy. Napabuntong hininga si Joanna. Timothy, iba ang mundo natin. Ikaw mayaman, spoiled, may lahat. Ako, nurse lang na nagbabayad pa ng renta. Don't say lang, you're not just a nurse. You're someone who stood up for herself, even when everyone was watching. That's rare, Joanna. Tahimik siya, hindi niya alam kung ano ang mararamdaman. Kilig pa o takot. Hindi ako basta-basta naniniwala sa mga sinasabi mo. Sabi niya, then let me prove it. Paano? Timothy smiled. Starting tomorrow, I'll volunteer sa hospital niyo. Para makita mo, seryoso ako. Volunteer, ikaw? Tawa ni Joanna. Kaya mo bang yung long shift, walang aircon, at patient na nagagalit? I'll manage, basta may kape at ikaw sa paligid. Kaya ko. Napatawa si Joanna, sabay umiling. Sige, tingnan natin kung magtatagal ka. I'll take that as a challenge. Sabi ni Timothy, and I never lose. Kinabukasan, totoo nga, dumating si Timothy sa hospital suot ang volunteer uniform. Lahat ng nurses kinikilig habang si Joanna naman halos magtago sa likod ng nurse station. Good morning, Nurse Cristobal. Bati ni Timothy dala ang clipboard. Good morning, Mr. Volunteer. Sagot ni Joanna nakataas ang kilay dito. Ready ka na bang maglinis ng wound? Bring it on. Competent niyang sagot. Habang tinuturuan ni Joanna, nakikita niya kung gaano kasincere si Timothy. Hindi siya umaangal kahit mahirap. Tumutulong siya magbuhat ng pasyente, tag-aabot ng gamot at minsan ay nagbibiro para gumaan ang mood ng mga pasyente. Sa unang pagkakataon, nakita ni Joanna ang ibang side ni Timothy. Hindi lang yung mayaman at mayabang, kundi yung taong marunong ding magbigay, mag-alaga at magmahal ng tahimik. At doon niya na-realize, baka nga sa maling pagkakataon at maling lugar, minsan doon dumatating ang tamang tao. Timothy, dapat tinagyan mo muna ng gloves bago mahawakan yung IV line. Saway ni Joanna habang abala sa nurse station. Relax, Nurse Cristobal. Sagot ni Timothy habang nakangiti. Clean hands, clean heart. Clean heart, my foot. Irap ni Joanna. Kung hindi ka pagwapo, pinagalitan ka na ni head nurse. Gwapo pala ako. Nakangising tanong ni Timothy. Napatingin si Joanna sabay iwas. Wala akong sinabing ganyan. I heard it loud and clear. Sabay kindat ni Timothy. Halos mapailing si Joanna. Lahat ng nurses sa paligid nagbubulungan. Ang sweet nila oh. Pulong ng isa. Hindi yan sweet, disaster yan waiting to happen. Balik ni Joanna pero hindi na itago ang ngiti. Lumipas ang mga araw, naging mas sanay na si Timothy sa ospital. Kahit mayaman, hindi siya nagre-reklamo. Minsan nagdadala pa siya ng kape para sa buong staff. Para sa mga bayani na kalusugan, sabi niya sabay abot ng coffee tray. Wow, thank you Mr. Volunteer, sabi ng head nurse. Dumating si Joanna pero sa loob-loob niya, nagtataka. Ano ba bahay niya talaga? Isang gabi habang nagra-round sila, biglang sumakit ang tiyan ni Joanna. Jo, okay ka lang? Tanong ni Timothy halatang nag-aalala. Hindi, parang sumisikip yung puson ko. Daing niya.
Agad siyang inalalayan ni Timothy. Come on, let's sit down. Baka yung dysmenorrhea mo na naman to. Hindi ko alam, parang iba. Gusto mo bang tawagin ko si Dr. James? Tumango si Joanna habang pinipigilan ng kirot. Pagkaraan ng ilang minuto, dumating si Dr. James Salvacion. Anong nangyari dito? Masakit daw yung puso niya. Sagot ni Timothy. Tara Joanna, sa examination room ka muna. I'll have the intern assist me. Sabi ni Dr. James. Pagkapasok nila, tinawag ni Dr. James ang isang bagong intern para maghanda ng mga papel. Pero dahil nagmamadali, nagkamali ito ng folder. Yung folder ni Grace Santillan ang naabot. Inject sample test for fertility? Sabi sa form, wala kamalay-balay si Dr. James na mali ang record. Si Joanna pala ang na-inject siya ng sample at iyon ay ang sperm cell na kinuha ni Grace mula kay Timothy noon. Pagkatapos ng procedure, nagpasalamat si Joanna. Salamat Doc, akala ko dysmenorrhea nang ha? Ngumiti si Dr. James. Clueless sa nangyari. You're good to go, just rest and take vitamins. Makalipas ang ilang linggo, Jo, ang tama mo na ata lately. Biro ni Lisa. Excuse me, hindi ako mataba. Depensa ni Joanna. Bakit parang lagi kang antokan at nagsusuka? Ha? Hindi Pero napahinto siya. Masusuka nga ako Kinabukasan bumili siya ng pregnancy test. 2 beses at pareho ang resulta. 2 lines, positive. Halos malaglag ang test kit sa kamay niya. Imposible. Mahina niyang sabi. Di pwede mangyari to. Di pa nga ako nagkaka-boyfriend Halos manghina siya sa kaba. Tinawagan niya agad si Dr. James. Dok, may kailangan po tayong pag-usapan. Pagdating sa klinik, naghulat si Dr. James sa nakita sa chart. Oh my God. Puloy niya. Joanna, may nangyaring pagkahamali. The sample I used, it wasn't yours. Anong ibig mo sabihin, Doc? I accidentally used a start specimen from another patient, a certain Grace Santillan. Nanlaki ang mata ni Joanna. Si Grace Santillan? Yung ex-fiancé ni Timothy? Tumakbo si Dr. James. Napakamot ng ulo. I'm so sorry, Joanna. It was my assistant's error. Napatakip sa bibig si Joanna. Parang sasabog ang tip-tip. So, ibig sabihin, yes, you're pregnant and the biological father is Timothy Galvez. Pag-uwi ng Joanna, tulala siya. Paulit-ulit niyang naririnig sa isip ang sinabi ni Dr. James. Paano ko ito sasabihin? Paano kong isipin niyang sinadya ko? Kinabukasan habang nasa ospital, nakita niya si Timothy sa lobby. Agad siyang umiwas pero nahuli pa rin siya nito. Joanna, wait. Wait off. Busy ako. Mabilis yung sabi. Hindi, may gusto lang sana akong sabihin, Timothy please. Not today. Pero nang hinawakan siya nito sa braso, napaiyak siya. Hey, bakit ka umiiyak? Wala to please, huwag mo na akong tanungin pa. Joanna, tell me what's wrong. Sabi ni Timothy seryosong seryoso. Wala kang dapat alamin. It is about the hospital. May nangyari ba? Yes. Sagot niya halos pabulok. At ikaw ang dahilan. Napatigil si Timothy. Ako? Oo, dahil sa isang pagkakamali. Dadalang tao ako at... And what? Ang ama ay ikaw. Halos hindi makapaniwala si Timothy. Wait, what, Joanna? That impossible, I mean, we never. Exactly. Hindi ko rin alam kung paano pero sabi ni Doc James, pinangyaring mistake. Yung sampo na ginamit galing daw sa'yo. Tahimik si Timothy, kita sa mukha ang gulat at guilt. Oh my God. Puno niya. Huwag kang mag-alala. Sabi ni Joanna, pilit matatag. Hindi ko naman hinihingi ang tulong mo. Kakayanin ko to.
Joanna, no. Hindi pwedeng ganon. If that's true, then I have a responsibility. Timothy, please. No, I'll fix this, I swear. Umalis si Joanna pero naiwan si Timothy sa hallway tulala. Sa wakas, may isang bagay na hindi niya kaya kontrolin. Ang puso niya at ang buhay na mabubuod dahil sa isang pagkakamali. Hindi alam ni Joanna kung paano siya nakauwi noong araw na yon. Bawat nakad niya sa hallway, bawat titig na mga kasamahan niyang nurse, parang lahat may tanong sa mata. Hanggang sa isang araw, biglang pumutok ang balita. Breaking news, business tycoon Timothy Galvez allergy impregnates a nurse from St. Vincent Medical Center. Nang makita ni Joanna ang headline sa phone, parang nanlamig ang buong katawan niya. Diyos ko, paano nila nalaman? Halos sabay-sabay pumasok sa chat ang mga message na kaibigan niya, si Lisa at si Dr. James. Jo, ano tang nabasa ko? I'm so sorry, Joanna. I think someone leaked the hospital records. Napatakip si Joanna sa bibig niya, nanginginig. Paano kung isipin lahat ng kabit ako na sinadya ko to para sa pera? Pagdating sa office ng ospital, naroon na ang mga reporters sa labas. Miss Cristobal, totoo bang anak ni Timothy Galvez ang dinadala mo? Sinadya mo bang magpa-inseminate para mapalapit sa kanya? Excuse me. Sigaw ni Timothy sabay harang sa harap ni Joanna. Stop it, everyone. Leave her alone. Galit yung sabi hawak sa kamay ni Joanna habang pinapapasok sa loob. Pagkapasok sa loob, halos simigong si Joanna. Timothy, bakit ka pumunta dito? Lalo mo lang pinatindi ang lahat. Hindi ko hahayaan sirain ka nila, Joanna. Sagot ni Timothy. Seryoso ang tono. I'll protect you. Hindi mo kailangan gawin to. Yes, I do. This happened because of me. I should take responsibility. Napahawak si Joanna sa noon niya. Timothy, wala naman akong hinihingi sa iyo, Joanna. Listen. No, gusto ko ng tahimik na buhay. Wala akong pakialam sa pera mo, sa pangalan mo. Tahimik si Timothy saglit. Bago huminga ng malalim, fine. But if you want quiet, then let's give the world a story they'll shut up about. Kinabukasan habang nanonood ng TV si Joanna sa dorm niya, muntik na siyang mapahiga sa gulat. Timothy Galvez confirms she's my wife. Wife? Halos mapasigaw siya. Nag-flash sa TV ang mukha ni Timothy sa press conference. Yes, sabi nito sa mga reporter, kalmado at confident. She's my wife. We've been married privately months ago. Please respect our privacy. Wife daw ako? Sigaw ni Joanna na napatayo. Tumanog ang cellphone niya si Timothy. Timothy Galvez, ano tang ginawa mo? Relax, babe. Don't you blame me. Saan ka naman kumuha ng idea na kasal tayo? Well, you remember? The day na sa simbahan? You technically became my wife for 5 minutes. Timothy? Okay. Look, just to protect your name. Kung hindi ko to ginawa, wasak na career mo. Tahimik si Joanna. Totoo naman, pero ang bilis ang tibok ng puso niya. Bakit mo ako tinutulungan ng ganito? Because I care. Sagot ni Timothy, medyo mahina ang boses. And maybe because I want to make things right this time. Ngunit bago pa sila makapag-ayos, may dumating na bisita sa ospital. Si Grace Santillan. Wow, so it's true. Sabi ni Grace, suot ang designer dress at shades. Do you really got yourself pregnant, nurse girl? Grace, please. Hindi ko to ginusto. Oh, please, spare me your drama. Timothy? Alam mo bang sperm sample na yan? Aking dapat yon. Miss Joanna? Napatingin si Joanna. Napaiyak. Alam ko pero aksidente to. Lumapit si Grace halos dikit sa mukha niya. Accident or not, you stole what's mine. Grace, sigaw ni Timothy kararating lang. Stop it. Timothy, don't tell me you're actually defending her. Yes, I am.
she's the victim here. Victim or opportunist? Balik ni Grace taktaas ang kilay. Open your eyes, Tim. She's using this to trap you. Grace, enough. Malamig na sabi ni Timothy. Leave before I call security. Pumikot si Grace. Ngumisi. Fine. Pero tandaan mo, Timothy, hindi pa to tapos. Pag-alis ni Grace, lumapit si Joanna kay Timothy. Luhaan. At umiiyak. Timothy, ayoko na. Joanna. Lahat ng to sobrang bigat, hindi ko alam kung kakayanin ko pa. Hinawakan ni Timothy at kamay niya. Kaya mo, hindi kita iiwan. Timothy, hindi mo kailangan. Gusto ko. I'm not doing this out of guilt. I'm doing this because Because what? Because I care about you more than I thought I would. Tahimik silang dalawa. Ang mga salitang yon, simple pero totoo. Naramdaman ni Joanna na may halong sincerity sa mga mata ni Timothy. Yung tipo ng tingin na hindi galit sa isang babaero, kundi sa isang lalaking natutong magmahal ng totoo. Ilang araw ang lumipas, unti-unting tumatahimik ang balita. Pero ang puso ni Joanna lalo lang nagulo. Habang tinitingnan niya ang ultrasound ng baby, napangiti siya. Half Galvez, half Cristobal, troublemaker ka siguro. Biro niya sa tiyan niya at sa di kalayuan nakatanaw si Timothy. May dalang puting rosas. I'm not going anywhere, Joe. Not this time. Isang maulan na gabi sa Makati Medical Tower. Tumutunog ang mga monitor sa living room habang umiiyak sa sakit si Joanna Cristobal. Miss Joanna, inhale, exhale, kaya mo yan. Sabi ng nurse. Aray, sobra Diyos ko, bakit ganito po sakit? Halos mapasigaw si Joanna habang hinahawakan ang kamay ni Lisa, ang kaibigan niyang nurse. Girl, focus ka lang. Nasa labas si Timothy, nagwawala sa kaba. Sabi ni Lisa sabay ngiti. Ha? Nandito siya? Ngingal ni Joanna. Oo, ayaw umalis. Sabi niya, I'm not leaving until my wife and baby are safe. Napailing si Lisa. Grabe yung accent, di ba? Nakakakilig pa rin kahit tense. Sa labas ng delivery room, naglalakad pabalik-balik si Timothy Galvez. Suot ang simpleng gray shirts at jeans. Malayo sa dating corporate billionaire look niya. Halatang pagod at barisa. Doc, is she okay? Is the baby okay? Tanong niya sa doktor. Relax, Mr. Galvez. She's strong. Your wife's a fighter. Napanggiti si Timothy kahit nanginginig ang kamay. Wife? Hindi pa rin siya sanay marinig yun. Pero tama, sa puso niya, si Joanna na talaga ang babaeng gusto niya makasama habang buhay. 2 hours later, lumabas ang doktor, pawis na pawis pero nakangiti. Congratulations, Mr. Galvez, it's a baby girl. Napahawak si Timothy sa dibdib niya, halos mapaluha. A daughter? I have a daughter? Pagpasok niya sa loob, nakita niya si Joanna. Maputla pero may ngiti. Habang yakap ang maliit na sangkol. Hi. Mahina yung sabi. Meet your daddy, baby. Lumapit si Timothy, nanginginig pa habang inahaplos ang pisngi ng anak. She's perfect. Bulong niya. Just like her mom. Napailing si Joanna, natatawa. Ang kisi mo, Mr. Galvez. Call me Tim. Sabi nito sabay harik sa noon niya. You're the bravest woman I ever met. After a week, nakakumpine pa rin si Joanna at ang baby sa hospital. Madalas bumisita si Timothy, dala lagi ng mga prutas, bulaklak, at minsan ay milk tea. Ang dami mong dala, parang piyesta. Biro ni Joanna habang pinapatulog ang baby nila. Gusto kong spoiled ka. Sagot ni Timothy. You deserve everything, Joe. Stop calling me Joe. Ang weird. Natatawa si Joanna. Then what should I call you? Tanong ni Timothy sabay lapit.
Joanna or Mami Joanna? Sagot niya nilalaro ang dilan na parang nang aasar. Mami Joanna, I like that. Sabi ni Timothy na may kasamang kindat. Then I'll be Daddy Tim. Ew! Sagot ni Joanna pero halatang kinikilig. Nagtagpo ang mga mata nila sandaling katahimikan. Tayong iyak lang ng baby ang maririnig. Tim, thank you ha, sa lahat. Mahinang sabi ni Joanna. Hindi ko alam kung paano ko nalampasan to kung wala ka. Lumapit si Timothy, inapros at pisngi niya. You don't owe me anything. If anything, I owe you my life. You make me see what love really means. Wow! Natatawa si Joanna. Nakikingtip ka na ngayon. Well, I had a best teacher. Bunong niya. At marahan siyang hinalikan ni Timothy. Mahaba, banayad, puno ng emosyon. Hindi ito tulad ng unang beses nilang magkita sa simbahan. Chaotic, full of confusion. This one was real. Finally, love found them in the most unexpected way. Isang hapon habang naglalakad si Joanna sa hospital garden, bitbit ang anak nila ni Timothy, may babaeng lumapit. Si Chris Santillan. Nakasunglasses at simpleng dress. Halatang nagbago na. Hi, mahina niyang bati. Can we talk? Kinabahan si Joanna pero tumango. Of course. Huminga ng malalim si Chris. I can't say sorry for everything. Sa ginawa ko noon, sa lahat ng gulo. I was so angry and I blamed you for something that wasn't your fault. Tumingin si Joanna. Mahina ang ngiti. It's okay, Grace. I understand. Nasaktan ka. Ngumiting si Grace. But you know what? Seeing you two together, I realized something. You were never the villain in my story. I was just living in denial. Tahimik silang naglahad sandali. Timothy snapping. Sabi ni Grace, you gave him what I never could peace. Grace, sabi ni Joanna, thank you for forgiving yourself. That's harder than forgiving others. Napangiti si Grace. You're really different, kaya siguro minahal ka niya. Bago siya umalis, tumingin siya kay baby. She's beautiful. You should name her Hope. Kasi yan ang ibinigay niya sa inyong dalawa. Ngumiti si Joanna. Hope, I love that. Umalis si Grace ng magaan ang loob at sa unang pagkakataon, wala nang galit o inggit sa kanyang mga mata. Puro pagtanggap na lang. 1 year later, sa garden ng Calves Mansion, may birthday celebration. May balloons, music at mga bisita. Si Baby Hope ay naka-pink dress, tumatawa habang pinapalakpakan ng mga ninang at ninang. Happy birthday, Hope! Sabay sigaw ng lahat. Nasa tabi si Joanna, suot ang simpleng floral dress habang yakap ni Timothy mula sa likod. You know, Jo, sabi ni Timothy, a year ago, I thought my life was over. I was trapped in lies, fake love, and pride. At ngayon, tanong ni Joanna nakatingin sa kanya. Now, I'm free because I found you. Sagot ni Timothy, you're my peace, my heart, my hope. Ang drama mo, Tim? Tawa ni Joanna. Well, I'm a reformed playboy. Drama comes with a package. Pareho silang tumawa habang naglalakad papunta sa gitna. Sumigaw si Lisa. Kiss! 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 Napailing si Joanna pero bago pa siya makatanggi, marahan siyang hinalikan ni Timothy sa gitna ng tawanan ng lahat. Ew! Mommy and Daddy kissing! Sigaw ng isang batang pinsan ni Hope. Nagkatawanan ang lahat. Sa huling sandali habang pinagmamasdan ni Joanna ang pamilya niya, naramdaman niya ang tunay na kaligayahan. Hindi niya kailanman inisip na ang pagkakamali ng iba ay magiging daan para sa pag-ibig na itinadhana para sa kanya. Tumingala siya sa langit, ngumingiti. Thank you, Lord, for giving me love I never expected. As mula sa likod, niyakap siya ni Timothy. You okay? Yeah,
Sagot ni Joanna. Just happy. I'm glad because this time, I'm not letting you go. At doon nagtapos ang kanilang kwento. Sa halakhak, pagmamahal at bagong simula. Sa pagitan ng mga luha, pagkahamali at tadhana, nahanap nila ang isa't isa. Wakas. Sa buhay, minsan dumarating ang pag-ibig sa mga pagkakataong hindi mo inaasahan. Gaya ni na Joanna at Timothy, ang mali sa simula ay nauwi sa tamang pagmamahalan sa huli. Kaya kung dumating man ang taong di mo inakala, huwag matakot magmahal muli dahil baka siya na ang sagot sa dasal mong matagal mo nang hinihintay. Maraming salamat mga ka-Euphoria TV. Naway nagustuhan ninyo ang magandang kwentong nagbigay ng pag-ibig at inspirasyon sa inyong lahat. Hanggang sa muli.